isa na ng mga showbiz personnel, artista, ang gustong sumubok sa politika. Di ba nga si Senator Robin Padilla ay artista, di ba? Sikat na artista. Naging number 1 nung eleksyon para sa senador. So, ayan, nandiyan na siya nakapwesto. Yun nga lang, medyo ang sabi nga ng mga kababayan natin ay kailangan para talaga niyang matuto. Lalong-lalo na sa kasi mataas kasi ang level na kanyang napasukan na senador. So, gumagawa ng mga batas, 'di ba? At kung ano-ano pang mga desisyon ang kailangang gawin. Ngayon, may bago na uling artista na gustong pumasok sa politika. Kung maalala nyo, kung napanood nyo yung prayer rally ni Tatay Digong sa Davao, kasabay nung ano bang tawag niyan? Yung kay PBBM, yung Bagong Pilipinas kick-off rally. Kasabay nun, nagrally din si Tatay Digong sa Davao. At mayroon siyang bisitang sikat din na artista. Sikat na artista. Na nagpahayag na gusto daw pumasok sa politika. Kilala niyo na ba siya? Yung bigyan ng jacket yan. Kuya Will, yan. Willie Revillame. Nagpahayag na gusto na raw niya pumasok sa politika. Doon mismo sa rally prayer rally ni Tatay Digong. So kung maalala natin, way back 2000, kailan ba huling election? 2 years back, no? Ay kinausap na siya ni Tatay Digong noon na pumasok na at tumakbo bilang senador. Di ba? Mataas na pwesto, senador kagad. Sikat sila eh. Pero ito ay tinanggihan ni Kuya Will. Kaya sumaludo tayo dun. Galing talagang sinabi ni Kuya Will na wala pa siyang alam, wala pa siyang kaalam-alam pagdating sa politika. At ang sabi niya noon ay kayang-kaya niya at pwede naman daw tumulong sa mga kababayan natin kahit hindi ka senador, kahit hindi ka congressman o ano man dyan, ay kayang-kaya niyang tumulong. Which is talagang ginagawa ni Kuya Will yan. Di ba? Sa kanyang programa pa lang ay ang dami-dami niyang natutulungan. So napakagandang gawain ito ni Kuya Willie Revillame nang bigyan ng jacket yan. Di ba? Ang ganda. Ngayon, nagdesisyon na tatakbo daw siyang senador sa darating na eleksyon. So kung ating wala naman tayong wala naman tayong pakialam doon kung tumakbo dahil karapatan ng bawat isang mamamayang Pilipino na maglingkod sa bayan. Kung gusto nilang maglingkod, karapatan ng bawat isa yan. Walang makakapigil dyan. Kahit sino ay pwedeng tumakbo sa mga para maglingkod sa bayan, di ba? Magandang magandang plano. Ang isang katanungan lamang diyan, 2 years back, ang sabi nga niya, wala daw siyang kaalam-alam para gumawa ng batas, para makipagdebate. Basta ang sinabi niya, ayaw niya kasi wala daw siyang alam. Ngayon, 2 years back lang yun. So, ibig sabihin, ngayon may alam na siya. Ang bilis, di ba? Ang bilis ng kanyang pag-aaral, kumbaga. Pero ang pinag-aalala natin dyan, na baka naman ay nasusulsulan lamang o di kaya na-impluwensyahan lamang. Kung sino man yan, no? Hindi natin alam. Pero yung pagpasok kasi sa politika ay hindi yan basta-basta. Okay lang yan kung mga kagawad, yung mga nasa mababang posisyon lamang. Kahit nga di ba? Pero yung pagdating sa mga congressman, senator, o pataas pa, ay hindi yan basta-basta. Dahil kailangan mong pag-aralan ang batas, kailangan mong pag-aralan ang nangyayari sa ating bayan. Di ba? Ang dami mong pag-aaralan dyan. So in 2 years time, napag-aralan na ni Kuya Will. Galing.
Yun lang ang pinag-aalala natin dyan. Na baka matulad sa kay Senator Robin Padilla. Di ba? Si Senator Robin Padilla, umpisa pa lamang, siya nang namuno dun sa committee of yung mag-amend ng batas. Ang problema, hindi siya sinusuportahan ng mga kapwa niya senador. Bakit? Kasi nga, sabi nila, hindi daw niya alam ang dapat niyang gawin. So nandudunan tayo dyan kasi yung ibang mga senador, mga abogado yan eh. 'Di ba? May di naman natin sinasabing si Robin Padilla ay walang pinag-aralan. Ibig sabihin, ang level ng pinag-aralan ng mga senador na ngayon, ng mga dating senador, ay mas lamang, no? Sa pagiging artista. So yun ang naging problema ngayon ni Senator Robin Padilla, which is nanahimik na siya yata ngayon. Parang ang nabalitaan natin si Tolentino ba yun? Senator Tolentino. Parang siya yata yung parang parang humalili dun sa mga gawain ni Senator Robin Padilla. Kasi talagang ang daming bumabatikos kay Senator Robin Padilla. Kahit dun sa West Philippine Sea, sa issue ng West Philippine Sea, talagang binanatan siya dun na pro-China. So yun ang mahirap dyan para kay Kuya Will. Di ba? Baka naman, kasi hindi mo naman madadaan sa pera-pera yan, sa kasikatan. Baka maging number 1 din siya sa boto ng mga mamamayang Pilipino. Dahil ang nakatatak sa isip at puso ng mga kababayan natin ay yung pagtulong. So hindi lang kasi pagtulong yan eh. Pagka nandiyan ka sa Senado, sa kongresista, hindi lang yun ang pinag-uusapan. Maraming pag-uusapan dyan. So, hindi natin mapipigilan o hindi natin, nagbigay lang tayo ng konting reaksyon tungkol dun sa pahayag ni Kuya Will na tatakbo nga daw siya ngayong darating na eleksyon. So, good luck na lang kay Kuya Will. Sana naman ay hindi mangyari sa kanya ang nangyayari kay Senator Robin Padilla. At sana naman ay talagang natutunan na niya yung mga dapat niyang matutunan dahil malamang ay mananalo ito si Kuya Will. Malay mo maging number 1 si Kuya Will, di ba? Number 1, ang problema pagdating doon sa mga debate ay baka mahirapan siya. Kasi sa kanya mismo nanggaling yun na hindi pa niya kaya nung 2 years back. Pero baka kaya na nga niya ngayon. Yan po ang konting usapin tungkol dito sa pahayag ni Kuya Will na tatakbo na raw siyang bilang senador sa darating na eleksyon. Maraming salamat muli sa inyong panunod sa aking malit na channel. Pagpalain nawang bawat isa. God bless everyone.